Ramdam niya ang pagkatakam sa hilaw na karne, lalo pat sariwang-sariwa ang itsura. Ayun nga iho. Ayos ka lang ba? Napansin ko kasi nakabukas yung pintuan mo. Akala ko kung ano na yung nangyari sa'yo sa loob eh. Iho. Iho. Naririnig mo ba ako? Gusto mo tong karne? Kakakatay lang ito sa Kaibigan ko eh. Iho. Ano ba naman to? Nahihiya ka ba sa akin? O sige. Iiwanan na lang kita ng kaunti ha. Ikaw nang bahala magluto. Ay, nako. Mukhang uulan pa ata. O ito ang karne. O ito iho. Mauna na ako. Pagkabot ng karne kay Anthony, ramdam niya sa buong katawan ng kilabot. Sobrang init sa pakiramdam. Napakaigpit ng hawak niya sa karne. Anumang oras gusto itong kainin. Alam niya sa sarili na maling gawain ito. Pero merong nagtutulak sa kanya na isubo ang karne. Kasabay pa nito ang labis na pagkawaw. Hindi maintindihan ng sarili. Kahit malakas ang buhos ng ulan, naaamoy niya ang sarap ng hilaw na karne. Hindi na rin napansin sa sarili na unti-unti niya itong inilalagay sa bibig. Ano? Huwag niyo po akong papatayin. Wala po akong ginagawang masama. Aalis na lang po ako sa lugar niyo, pakiusap. Hindi na po ako babalik dito. Huwag niyo lang po akong patayin. Yang kabaitan mo ang nagtutulak sa'yo sa kapamakan. Tibayan mo ang iyong sarili. Dahil nandito na ang gustong kumuha sa'yo. Ay, nako. Kahit kailan talaga tanda, sagabal ka sa mga plano ko. Ulitin ko lang ha. Dahil patay na ang mga magulang ko, kailangan ko nang makakasama. At wala akong pakialam kung anong kasunduan yung meron kayo. Akin ang isang yan. Nagbago ang kulay ng mga mata ni Jaime. Naging purong itim. Kasabay nito ang pagtaas ng kamay. Namilipit si Anthony sa sakit. Napahiga sa lupa dahil parang hinahalukay ang buong kalamnan. Kasabay nito tuwang-tuwa si Jaime sa kaganapan. Ayon sa kanya, nasa loob na ng katawan ni Anthony ang sumpa. Ilang panahon na lamang, tuluyan na itong mayayanggaw. Samantala, nanatiling nakatitig sa kanya si Claudio. Walang ginagawa. Walang reaksyon ng mukha. Jaime, sa palagay mo, magiging maligaya ang mga magulang mo sa ginagawa mo ngayon? Muling itinaas ni Jaime ang mga kamay. Patuloy ang sakit na nararamdaman ni Anthony. Hindi pa rin kumikilos si Claudio. Nakatitig lang sa bata. Masaya ka ba kapag merong nahihirapan? Tignan mo ang itsura ng dayo. Ganyan din ang itsura ng mga magulang mo nung pinahirapan sila ng kalabang mambabarang, hindi ba? Nanay, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya na patayin yung alagang hayop ng mambabarang eh. Kasalanan ko po. Kasalanan ko po kung bakit kayo namatay eh. Tama na. Sobrang sakit. Papatayin kita. Kagaya ng ginawa ng mambabarang sa mga magulang ko. Tama na, Jaime. Patay na ang mambabarang na pumatay sa mga magulang mo. Huwag ka nang mandamay. Pakiusap. Itigil mo na to. Hindi pwede. Lahat kayo papatayin ko. Lahat kayo ay dadamay ko. Mukhang tama nga ang iyong mga magulang. Kailanman, hindi kita mababago.
Inilabas ni Manong Claudio ang punyal. Kinargahan ng orasyon. Patuloy sa pagwawala si Jaime. Kaso nga lang wala na itong nagawa. Dahan-dahang binaon ni Claudio ang punyal sa puso nito hanggang sa binawian ang buhay. Kasabay niya, nawala din ang sakit na nararamdaman ni Anthony. Ang huli niyang nasilayan, umiiyak si Manong Claudio habang hawak-hawak ang bangkay ni Jaime hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising na lamang ito nasa loob na ng kwarto. Maganda ang sinag ng araw. Maganda ang panahon. Ang nasa isip ni Anthony panaginip lang ang lahat. Kaso nga lang, natatandaan niya ang kaganapan. Pumunta sa lamesa si Anthony dahil nakaramdam ng uhaw. Pero nang sandaling uminom, nawala naman kagad ang pagkauhaw. Kaso nga lang, napansin niya sa lamesa na merong kahon at meron ding sulat. Pagkabukas ng sulat, ito ang nakalagay. Ito ang kabayaran sa ginawa sa iyo ni Jaime. Kapalit nito ang iyong pananahimik. Sila ang mga taong naglagay sa iyo sa kapamakan. Huwag kang magsasalita kung ayaw mong matulad sa kanila. Kayo ba mga kabayan? Kung ikaw si Anthony, ipagkakalat mo ba yung nangyari?